Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw po sa bawat isa sa ating mga minamahal na sumusubaybay dito po sa programang araw-araw na pagpapala. Kumusta na po kayo? Nawa ay kayo po ay datnan patuloy ng pagpapala ng makapangyarihang salita ng Diyos na nasa mabuting kalagayan. Tayo po muna ay dumulog sa kanyang hapagkainan ng panalanginan. Makapangyarihang Diyos Ama na nasa langit, sa pangalan ng iyong bugtong anak na si Jesucristo, at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, kami po ay lumalapit sa iyo sa araw na ito at humihingi po ng inyong pagsama upang nang sa gayon ang iyong buhay na salita ay amin pong maisapamuhay ng merong patuloy na kagalakan at merong marubdob, Panginoon, na pagmamahal sa iyong nais sa iyong mga salita na nais mong maipamuhay po namin. Sa aming pagpapatuloy, kayong maluwalhati. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, isang magandang araw po muli sa bawat isa at nais ko pong ibahagi sa inyo ang pagkain po natin sa araw na ito. Nagmula po hinango sa ganap na buhay Biblia. Dito po sa aklat po ng Roma, mula sa kabanatang 13, talatang 1 hanggang 5. Sabi po rito, sa unang talata, ang titulo po ng ating pag-aaralan ay pinamagatan ko pong magpasakop tayo. Yan. Sabi po rito, Romans chapter 13, verses 1 to 5. Verse 1, ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno, sa pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. Amen. At ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Amen. Verse 2, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Verse 3, ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama. Ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang mga gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at papupurihan kanila. Verse 4, sila ay mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila ay talagang may kapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Last verse, verse 5, kaya nga dapat kayong pasakop, hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil sa iyon ang matuwid. Purihin po ang Diyos sa mga salita na naibahagi po. Tayo po bilang, kahit sa tahanan muna tayo magsimula, kasi po, sa bawat lugar saan man tayo naroroon, sa tahanan, sa eskwelahan, sa puok gawaan, saan man tayo naroroon, mayroong pong sumasakop sa atin. Ang overall pong sumasakop sa atin, natural, ang Panginoon. Ngunit ang Panginoon po, base po sa binasa natin, ay nagtalaga ng mga namumuno na dapat nating sundin dito sa lupa. Siyempre po, hanggat nandito tayo sa lupa. No? Sabi po ron, yung pong mga namumuno na itinalaga ng Diyos, pag hindi daw po natin sinusunod, lalo kung hindi tama ang ating ginagawa, tayo po ay makakaranas ng kaparusahan. Sabi po sa Psalm 23, your rod and your staff, they comfort me. So that is discipline. Yung pong pamalo, tungkod ng Panginoon, ay isang pong pagdidisiplina. No? Bilang sa mga mananampalataya po, kung tayo po ay nakakagawa ng mga mali, may mga pinagdadaanan po tayo na tumutukoy sa pagdidisiplina na nais ng Diyos upang tayo po ay matuto sa ating paglalakbay bilang isang mabuting lingkod ng Diyos.
At sa mga hindi pa po nakakilala sa Panginoon, yung mga sa opisina po, na mga naglilingkod na mayroong mga amo, di po ba? Minsan galit sa amo. Pag galit sa amo, dahil suplado o suplada yung amo, maapektuhan yung trabaho, hindi tayo makagawa ng mabuti. Nasisira ang trabaho, wala po mangyari. Hanggang hindi lang yung trabaho, maging ang ating mga puso at mga emosyon ay apektado ng ating kaisipan dahil po doon sa hinanakit na hindi po pagtugon sa tamang nais nung pong namumuno sa atin. Nangyayari po yan minsan pero hindi po yun tama. Pag naparusahan, nagagalit, mali naman yung ginawa. Alam niyo po mga kapatid, kung totoong tayo po ay merong banal na pagkatakot sa Diyos, makikita po ito muna sa mga namumuno sa atin na lang tahanan. Mga anak, tayo po ba ay sumusunod sa ating mga magulang? Hello? Sa ating nanay, nako, wait lang. Yun ang usong-uso po ngayon, lalo na sa mga millennial, no? Hindi lang sa millennial, minsan apektado na rin po itong mga may edad, ano po. Sa sekular, karamihan po, yung gadget o yung teknolohiya na agaw ang ating panahon sa dapat nating magawa. Maging sa pagtatrabaho po, kahit sa opisina, may mga patago na ginagamit ang teknolohiya, oras ng trabaho. Kaya ano nagiging resulta? Yun po, problema, apektado, hindi naging maganda ang performance. Maging sa ating pong mga kapulisan, dahil ako po ay isang retiradong pulis, no? At marami po, hindi naman lahat, maraming talagang magagaling at talaga namang mga pulis na tapat sa kanilang paglilingkod. Hindi ko po sinasabing yung karamihan po hindi tapat sa paglilingkod. Minsan po, alam nyo na, pagka ginamit natin yung ating cellphone, no? Ayan na, at may nakakita sa atin, pinicturean tayo, lalo sa panahon ngayon. Yun na. Naapektuhan yung ating trabaho. Kung di ka malilipat ng iyong istasyon, departamento na binabibilangan, ikaw ay mapepenahan, marereprimand ka, o masususpendi ka. Pag nasuspendi po, alam nyo naman no? Karamihan, no work, no pay. Tsaka magiging batik po ito sa ating integridad bilang isang empleyado. Maging sa Panginoon po, tayo po na mga naglilingkod sa Diyos. Magkakaroon po ng batik ang ating integridad kung tayo po ay hindi magkakaroon ng pusong mayroong marubdob na pagsunod sa mga namumuno sa atin. Paalala po muli, bago tayo manalangin, ang mga itinalaga ng Diyos po na namumuno sa atin, maging sa ating pamahalaan, ay itinalaga po yan ng Diyos. Ang hindi po sumusunod o nagpapasakop daw po sa kanila, ayon dito po sa aklat ng Romans chapter 13, ay sumusuway po sa Diyos mismo na nagtalaga ng mga namamahala. Pastor, hindi naman maganda yung inuutos. Basta po sundin natin as long as ito ay tama. Dahil yan din po ang nais ng Diyos. Again, pag lumalaban daw po tayo o nagre-rebelde tayo, sa Diyos po tayo mananagot. Maraming salamat po. Tayo'y manalangin. Sa makapangyarihang pangalan mo, Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, kami po muli sa araw na ito ay nagpapasalamat. Salamat po sa salita mo na nailunsad, Panginoon, sa programang ito ng araw-araw na pagpapala. Dalangin ko po marating ang bawat kaisipan at puso ng mga buhay ng mga taong nakatunghay sa programang ito. Matuto po nawa ang bawat isa sa amin na tunay nga po, Diyos, kayo ang nagbibigay ng batas na kung saan dapat kaming tumugon sa tamang pagsunod ayon sa iyong kalooban upang kami po na mga sumusunod na nasa ilalim ng pamamahala ng pamahalaan at mga namumuno na itinalaga mo ay magkaroon po ng tunay na puso na paglilingkod na ayon sa iyong kalooban at kami po ay makararanas ng mga pagpapala na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Muli, pagpalain niyo patuloy ang aming mga taga-subaybay sa programang ito ng araw-araw na pagpapala. Nawa sila po hindi lang mapalakas, kundi matuto at lumalim po ang kanilang patuloy na pangunawa bilang may takot sa iyo, O Diyos namin, na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo, ibinabalik po lamang namin ang mataas na pasasalamat at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Patuloy po tayong sumunod, sumubaybay sa programang ito ng araw-araw na pagpapala. Makakaasa po kayo. Ang Diyos ang magpapala sa atin. Dahil pag Diyos ang iyong inuna, wala ka nang
hahanapin pa. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!